Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang kapag ang isang bulag ang gabay ng isa pang bulag, pareho silang mahuhulog sa kanal. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 15 kabanata. Ang mga aral ng mga ninuno. Nang magkagayoy lumapit kay Jesus ang ilang Pariseyo at mga guro ng kautusan mula sa Jerusalem at tinanong siya, "Bakit kaya sinuway ng iyong mga alagad ang aral ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay sa tamang paraan bago sila kumain." Sumagot si Jesus, "At bakit ninyo sinuway ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang inyong sariling aral? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at sino mang sumpain ang kanyang ama o ang kanyang ina ay papatayin. Ngunit itinuturo ninyo na kung ang isang tao ay may isang bagay na magagamit niya upang tulungan ang kanyang ama o ina, ngunit sasabihin ito ay sa Diyos, hindi niya kailangang parangalan ang kanyang ama. Sa ganitong paraan ay binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos upang sundin ang inyong sariling pagtuturo. Mga ipokrito kayo! Tamang-tama si Isaiah na manghula siya tungkol sa inyo. Ang mga taong ito, sabi ng Diyos, ay pinararangalan ako ng kanilang mga salita, ngunit ang kanilang puso ay talagang malayo sa akin. Walang silbi ang pagsamba nila sa akin, sapagkat itinuturo nila ang mga alituntuning gawa ng tao na parabang ito ang mga batas. Ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Nang magkagayoy tinawag ni Jesus ang mga tao sa kanya at sinabi sa kanila, "Makinig at unawain. Hindi kung ano ang pumapasok sa bibig ng isang tao ang dahilan upang maging ritual na marumi ang isang tao. Sa halip ay kung ano ang lumalabas dito ang siyang nagpaparumi sa kanya." Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Alam mo bang nasaktan ng mga Pariseyo sa sinabi mo? Ang bawat halaman na hindi itinanim ng aking Ama sa langit ay bubunutin." Sagot ni Jesus, "Huwag mo silang alalahanin. Sila ay mga bulag na pinuno ng mga bulag, at kapag ang isang bulag ay umakay sa isa pa, pareho silang mahuhulog sa hukay." Nagsalita si Pedro, "Ipaliwanag mo sa amin ang kasabihang ito." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi pa rin kayo mas matalino kaysa sa iba? Hindi ninyo ba naiintindihan? Anumang bagay na pumapasok sa bibig ng isang tao ay pumapasok sa kanyang tiyan at pagkatapos ay lumalabas sa kanyang katawan. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, at ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao, sapagkat sa kanyang puso nagmumula ang masasamang ideya na umaakay sa kanya na pumatay, mangalunya, at gumawa ng iba pang immoral na mga bagay, magnakaw, magsinungaling, at manirang puri sa iba. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng hindi paghuhugas ng inyong mga kamay, gaya ng sinasabi nila na dapat,
Hindi nito ginagawang marumi ang isang tao. Pananampalataya ng isang babae. Si Jesus ay umalis sa lugar na iyon at pumunta sa teritoryong malapit sa mga lungsod ng Tiro at Sidon. Isang babaeng Kanaanita na nakatira sa rehiyong iyon ang lumapit sa kanya. "Anak ni David," sigaw niya, "maawa ka sa akin, Ginoo. Ang aking anak na babae ay may demonyo at nasa isang kakilakilabot na kalagayan." Ngunit si Jesus ay hindi umimik sa kanya. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagmakaawa sa kanya. Paalisin mo siya. Sinusundan niya tayo at gumagawa ng lahat ng ingay na ito. Pagkatapos ay sumagot si Jesus, "Ako ay isinugo lamang sa mga nawawalang tupan ng bayang Israel." Dahil dito ay lumapit ang babae at nagpatira pa sa kanyang paanan. "Tulungan mo ako, Ginoo," sabi niya. Sumagot si Jesus, "Hindi tama na kunin ang pagkain ng mga bata at itapon sa mga aso." "Totoo iyan, Ginoo," sagot niya. "Ngunit kahit na ang mga aso ay kumakain ng mga nalalabi sa mesa ng kanilang Panginoon." Kaya't sinagot siya ni Jesus, "Ikaw ay isang babaeng may malaking pananampalataya. Kung ano ang gusto mo ay gagawin para sa iyo." At sa sandaling iyon, ang kanyang anak na babae ay gumaling. Pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Umalis doon si Jesus at pumunta sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa isang burol at naupo. Lumapit sa kanya ang napakaraming tao, dala ang mga lumpo, mga bulag, mga pilay, mga pipi at maraming iba pang mga may sakit na kanilang inilagay sa paanan ni Jesus at pinagaling niya sila. Ang mga tao ay namangha nang makita nilang nagsasalita ang pipi, gumaling ang mga lumpo, lumalakad ang mga pilay, nakakakita ang mga bulag, at kanilang pinuri ang Diyos ng Israel. Pinakain ni Jesus ang 4,000 tao. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito dahil 3 araw ko na silang kasama at ngayon ay walang makain. Ayokong paalisin sila ng hindi pinapakain dahil baka mahimatay sila sa kanilang pag-uwi." Tinanong siya ng mga alagad, "Saan tayo makakahanap ng sapat na pagkain sa disyertong ito para pakainin ang mga taong ito?" "Ilang tinapay ang mayroon ka?" tanong ni Jesus. 7 tinapay, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Kaya't inutusan ni Jesus ang mga tao na umupo sa lupa. Pagkatapos, kinuha niya ang 7 tinapay at ang isda. Nagpasalamat sa Diyos, pinila sila at ibinigay sa mga alagad, at ibinigay ito ng mga alagad sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos ay pinulot ng mga alagad ang 7 bakol na puno ng mga pirasong natira. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay 4,000, hindi binibilang ang mga babae at mga bata. Pagkatapos ay pinaalis ni Jesus ang mga tao, sumakay sa isang bangka at nagtungo sa teritoryo ng Magadan. Ang mabuting balita
ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace.